Kaibigan, isa pong magandang gabi po sa inyong lahat at muli ay narito na naman po ang inyong Nanay Rayleigh at tayo po ay magpapatuloy sa pagbabasa ng ating binabasa sa bawat araw, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ngayon po ay pang 139 days na po natin at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy pa po akong nakakabasa ng salita ng Diyos kahit wala pong salamin. Yan po ay habag ng Panginoon sa buhay ko. Kahit ako po ay senior citizen na, ay nakakabasa pa po ako ng Biblia kahit wala pong eyeglass. Kaya mga kaibigan, muli ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong mga buhay na patuloy na sumusubaybay sa aking Bible reading. At ang akin lang po talagang dalangin na nawa po talaga ay inyong pinapakinggan ang salita ng Diyos na aking binabasa dahil sa pamagitan po ng ating pagbabasa at pakikinig ay dito po natin mararanasan yung paglalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. At kapag malalim ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo matitinag ng kahit ano pa mang sitwasyon ng buhay na mahirap, kahit nababalitaan natin yung mga digmaang parating, yung mga gutom, mga sakuna, tayo po ay nakaredy. Nakaredy po ang ating pananampalataya sa Diyos na bahala na ang Panginoon sa ating mga buhay. So, yun lang mga kaibigan. Simulan na po natin ang ating pagbabasa dito po ulit sa Jeremias, sa aklat po ni Jeremias, chapter 24. Ang title po nito, Aralin mula sa mabuti at sa masamang igos. Pagkatapos na dalhing bihag ni Nabucodonosor, hari ng Babylonia, ang haring Jeconias na anak ni Joachim, kasama ang mga pinuno, mahuhusay na manggagawa at mga panday ng Juda, ang pangitaang ito'y ibinigay ni Yahweh sa akin. May 2 basket ng igos sa harap ng templo ni Yahweh. Napakaganda ng mga igos sa unang basket, mga bungang unang nahinog, ngunit napakasasama naman ng mga igos na nasa pangalawang basket. Ano pat hindi ito maaaring kainin? At tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Ako'y tumugon, mga igos po, napakagaganda ng nasa unang basket, ngunit napakasasama ng nasa isang basket at hindi maaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga nabihag sa Juda na dadalhin sa Babylonia ay itinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipulin, itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila ako na ako si Yahweh, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos, sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Datapwat kung paanong di makain ang napakasamang igos, wika ni Yahweh, gayon din ang gagawin ko kay Haring Sedekiyas ng Juda sa kanyang mga tauhan at sa nalabi sa Jerusalem na nananatili sa lupaing ito, pati yaong nananahan sa Ehipto. Sila'y kasusuklaman ng lahat ng kaharian sa sanlibutan, kukutyain sila at ang pangalan nila'y magiging bukabibig sa pagdusta at panunungayaw kahit saan sila mapadpad. Daranas sila ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa ganap silang mapawi sa balat ng lupa, sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. Chapter 25. 70 taon ng pagkaalipin sa Babylonia. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Juda. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Joachim, anak ni Hosias, at unang taon naman ng paghahari ni Nabucodonosor sa Babylonia, ganito naman ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng taga-Juda at mga naninirahan sa Jerusalem.
Sa loob ng 23 taon mula pa noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Hosias na anak ni Amon, patuloy kong sinasabi sa inyo, ang mga ipinahayag ni Yahweh, subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin ang mga propetang sinugo niya. Sinabi nila na kung tatalikdan ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain, ipinangangako ni Yahweh na mamumuhay kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang huwag kayong sasambat maglilingkod sa mga diyos-diyosan. Huwag ninyong pag-alabin ang puot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga diyos-diyosang nililok ng kamay. Kung tumatalima lang kayo sa kanya, hindi niya kayo pinarusahan, ngunit hindi kayo nakinig sa kanila, sa salita ni Yahweh. Pinagalit ninyo siya sa pagsamba ninyo sa mga Diyos na inyong ginawa, kaya naman naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya nga ito ang pahayag sa inyo ni Yahweh. Dahil sa hindi ninyo pagtalima sa akin, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang lingkod kong si Haring Nabucodonosor, sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid at wawasakin ng lubusan ang mga ito. Anupat kasi sindakan ng lahat ang kanilang sinapit, uuyamin silang makakakita sa kanila at mananatiling giba ang lupain habang panahon. Aking papawiin ang pagkatuwa, kagalakan at pagsasaya ng mga bagong kasal, di na maririnig ang tunog ng paggiling at maglalaho ang liwanag ng mga ilawan, magiging isang malaking bunton ng kasiraan ang lupaing ito. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, parurusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang lupain ng mga Kaldeyo. Dahil sa kanilang kasamaan, ibabagsak ko ang bansang iyon at di na kababangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila. Lahat ng nasusulat sa aklat na ito ang ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ang saro ng kapuutan para sa mga bansa. Ito ang mga sinalita sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang sarong ito na puno ng alak at kapuutan, at ipainom mo sa lahat ng bansang pagsusuguan ko sa iyo. Inumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipapataw ko sa kanila. Kinuha ko ang saro sa kamay ni Yahweh at ipinainom sa lahat ng bansang pinagsubuan sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakatatakot pagmasdan. Nanatili silang gayon hanggang sa araw na ito. Pinainom ko rin ang Faraon, hari sa Ehipto, pati kanyang mga pinuno, lahat ng nasasakupan, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Pilisteo, ang Askalon, Gaza, Ekron, at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab, at ang mga anak ni Amon, lahat ng hari sa Tiro, Sidon, at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lungsod ng Didan, Tema, Bus, at lahat ng nagpuputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia at ng magkakahalong liping na sa disyerto. Lahat ng hari ng Simri, Elam at Medos, lahat-lahat ng hari sa hilaga malayo't malapit, at lahat ng kaharian sa daigdig, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa sarong ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo, magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka.
na mabuwal kayo at hindi na magbabangon sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong saro, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na inumin ninyo ito. Una kong parurusahan ang lungsod na nagtataglay ng aking pangalan at inaakala ba ninyong kayo'y makaliligtas? Hindi, sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito, kaya't sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinasabi. Si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalingaw-ngaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan sapagkat hahatulan niya ang mga bansa. Gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing, magiging pawang dumi lamang sila sa ibabaw ng lupa. Nakakatakot, no, mga kaibigan? Tumangis kayo mga pastol, umiyak kayo ng malakas, maglagay kayo ng abo sa inyong ulo. Kayong tagapag-alaga ng mga kawan, oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din ninyo din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ang mga pastol. Hindi makatatakas ang mga tagapag-alaga ng mga kawan. Pakinggan ninyo ang iyakan ng mga pastol at ang mga panangisan ng mga tagapag-alaga ng mga kawan. Sinasalakay na ang dating matiwasay na kulungan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa ng matinding puot ni Yahweh. Iniwan ni Yahweh ang kanyang bayan gaya ng isang leon na umalis sa kanyang yungib. Naging ilang ang lupain dahil sa digmaan ng matinding puot ni Yahweh. Chapter 26. Binantaang patayin si Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joachim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda at naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, hinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito itutulad ko sa selo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa selo ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Nang nabalitaan ito ng mga pinuno sa Juda, sila'y madaling nagtungo sa templo mula sa palasyo at naupo sa kanilang mga luklukan sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Pagkatapos ay sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag si Yahweh at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito
pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ang kamatayan ng taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ni Yahweh. Tumayo ang ilang matatanda sa lupain at sinabi sa mga tao, si Mikiyas na Murastita ay nagpahayag noong panahon ni Haring Ezekias ng Juda. Sinabi niya sa lahat ng naninirahan sa Juda ang pahayag na ito ni Yahweh. Ang Sion ay magiging isang bukirin, magiging isang bunton ng guhong bato, ang Jerusalem at ang burol na kinatatayuan ng templo ay magiging gubat. Pinangahasan ba ni Haring Ezekias at ng lahat ng mga taga-Juda na patayin si Mikiyas? Hindi, sa halip natakot ang hari at nagsumamo kay Yahweh. Napahinuhod naman si Yahweh at di na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila. Ngunit tayo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. May isa pang lalaki na nagpahayag ng salita ni Yahweh, siya ay si Urias, anak ni Simaya na taga Kiryat Jearim. Nagpahayag siya laban sa lungsod na ito at sa lupain ito, kagaya rin ng sanabi ni Jeremias, nang ito'y marinig ni Haring Joachim at ng kanyang mga kawal at mga pinuno, tinangka ng haring ipapatay siya. Ngunit nalaman ni Urias ang gagawin sa kanya at siya ay tumakas patungo sa Ehipto dahil sa malaking takot. Nagpasugo si Haring Joachim ng ilang tauhan sa Ehipto. Si Elnatan na anak ni Akbor at ilan pang kasama nito, kinuha nila sa Ehipto si Urias, dinala sa harapan ni Haring Joachim at pinatay sa pamagitan ng tabak sa kainihagis sa libingan ng mga hamak. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Chapter 27. Nang pasimulan ang paghahari sa Juda ni Sedekias na anak ni Hosias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kumuha ka ng lubid at pamatok at ilagay mo sa iyong batok. Pagkatapos kausapin mo ang mga sugo ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Sedekias. Sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinasasabi ni Yahweh sa mga haring nagsugo sa kanya. Ako ang lumalang sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop. Sa pamagitan ng aking kapangyarihan, ibinibigay ko ito sa kanino mang aking minamarapat. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nabucodonosor na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansay maglilingkod sa kanya, sa kanyang mga anak at mga apo, hanggang sa pagbagsak ng kanyang kaharian. Ayon sa itinakda, pagdating ng panahong iyon, ang kanya namang bansa ang ginawang alipin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia at hindi pa ilalim sa kanyang pamamahala ay parurusahan ko sa pamagitan ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip at mga mangkukulam kapag pinipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kabulaanan ang kanilang sinasabi sa inyo at ito ang magiging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo'y itataboy ko at mapapahamak kayong lahat. Subalit kung ang alinmang bansay pailalim sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, pananatilihin ko sila sa kanilang bayan. Bubungkalin nila ang sariling lupa at doon maninirahan. Ganito rin ang sinabi ko kay Sedekias na hari sa Juda. Pailalim kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran ninyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. Kung hindi, mamamatay kayo sa digmaan at salot. Ito ang parusang inilaan ni Yahweh sa alinmang bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Huwag kayong maniwala sa mga propetang pumipigil sa inyo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kabulaanan ang kanilang sinasabi, hindi ko sila sinugo, ginagamit lamang nila ang aking pangalan, kaya palalayasin ko kayo sa lupaing ito at kayo malilipol pati ang mga propetang mandaraya sa inyo.
Sinabi ko naman sa mga saserdote at sa buong bayan ang ipinasasabi ni Yahweh, huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagsasabi sa inyo na ang mga gamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia sa madaling panahon. Kabulaanan ang sinasabi nila sa inyo, huwag ninyo silang pakikinggan, pasakop kayo sa hari ng Babylonia upang di kayo mamatay. Bakit kailangang mawasak ang lungsod na ito kung sila'y talagang mga propeta at kung salita nga ni Yahweh ang dala nila, ipamanhik nila kay Yahweh na ang mga kayamanang natitira pa sa templo sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa mga haligi sa templo, sa dagat-dagatang tanso at mga patungan nito at sa iba pang gamitang natira sa lungsod. Ang mga ito'y hindi kinuha ni Haring Nabucodonosor nang dalhin niyang bihag sa Babylonia. Si Haring Jeconias na anak ni Joachim, pati ang kanyang mga pinunong na sa Juda at Jerusalem, ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari at sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Sa araw na iyon, ibabalik ko ang mga ito sa kanya-kanyang lugar. Chapter 28. Si Jeremias at si Propeta Ananias. Nang taon ding iyon, nang ika-5 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Juda si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asor, ng gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon na ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito sa Jeconias, anak ni Haring Joachim ng Juda at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinala mong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot na maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon at umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ni Yahweh si Jeremias, pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga siya'y paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Chapter 29. Ang sulat ni Jeremias sa mga itinapon.
Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga saserdote at mga propeta at lahat ng nabihag ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Jeconias ang Jerusalem kasama ang kanyang inang reyna at mga katulong sa palasyo. Ang sulat na ipinagkatiwala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Hilcias, na sinugo ni Haring Sadikiyas kay Haring Nabucodonosor sa Babylonia. Ganito ang nakasaad sa sulat. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng bihag na ipinatapon niya mula sa Jerusalem. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang mag-anak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magsipag-anak din. Magpakarami kayo riyan upang hindi kayo manatiling kakaunti. Pagyamanin ninyo ang mga lungsod na pinagdalhan sa inyo, idalangin ninyo sila sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila ay umunlad. Huwag kayong padaya sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong maniniwala sa kanilang mga panaginip. Kabulaanan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo. Ito pa ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia kayo'y dadalawin ko, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ito. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag. Sinasabi ninyong si Yahweh ay nagsugo sa inyo ng mga propeta diyan sa Babylonia. Ganito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa haring nakaluklok sa trono ni David at sa lahat ng inyong hayang nakatira sa lungsod na ito at hindi nabihag ng nakasama ninyo. Padadalhan ko sila ng digmaan, tagutom at salot at matutulad sila sa mga igos na bulok at hindi na makakain. Sila'y mamamatay sa labanan sa tagutom at salot. Masisindak ang lahat ng bansa sa kanilang sasapitin. Sila'y magiging tampulan ng pag-uyam at susumpain ang lahat ng bansang pinagtabuyan ko sa kanila. Kung paanong hindi nila pinakinggan ang mga propetang sinugo ko sa kanila, gayon din kayo. Ngunit kayo mga bihag na dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, makinig kayo sa ipinasasabi ni Yahweh. Parurusahan ni Yahweh si Akab na anak ni Kulaya at si Sedekayas anak naman ni Maasyas, sapagkat pinangahasan nilang gamitin sa kabulaanan ang aking pangalan. Sila'y ibibigay ko kay Haring Nabucodonosor upang patayin sa inyong harapan, at kanilang pangalay babanggitin ng lahat ng taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia. Kapag sinusumpa nila ang kanilang kapwa, sasabihin nila, gawin sana sa inyo ni Yahweh ang ginawa kina Sedekayas at Akab na sinunog ng buhay. Ganito ang kahihinatnan nila sapagkat nakakarimarim ang kanilang ginawa sa Israel. Sila'y nangalunya at ginamit pa ang aking pangalan sa kasinungalingan. Nalaman ko ito at nasaksihan. Ang sulat ni Simaya. Kay Simaya na nihilamitay, ganito ang ipinasabi ni Yahweh. Sinulatan mo ang mga taga-Jerusalem, si Sophonias na anak ng saserdoteng si Maasyas at ang lahat ng saserdote. Sinabi mong si Sophonias ang hinirang ni Yahweh bilang kapalit ng punong saserdoteng si Joada. At dahil doon, tungkulin niya bilang namamahala sa templo na lagyan ng pangaw at tanikala ang bawat nababaliw na lalaking nagpapahayag sa mga tao. Bakit hindi mo pinigil si Jeremias ng Anatot na nagpapahayag sa inyo bilang propeta? Sa mga bihag sa Babylonia, sinabi niya, magtatagal kayo rito, kaya't kayo'y magtayo ng mga bahay na matitirhan. Magtanim kayo para may makain. Binasa ng saserdoteng si Sophonias ang sulat na ito
Nang narinig ni Propeta Jeremias at tinanggap ni Jeremias ang salita ni Yahweh, sabihin mo sa lahat ng bihag sa Babylonia na ganito ang sabi ni Yahweh tungkol kay Simaya na Nehelamita. Nagpahayag si Simaya gayong hindi ko siya sinugo sa paniwala kayo sa isang kabulaanan. Dahil dito, siya'y parurusahan ko pati ang kanyang mga inapo. Hindi na niya masasaksihan ang kasaganaang ipagkakaloob ko sa aking bayan sapagkat nagpapahayag siya ng paghihimagsik laban sa akin. Ayan mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon. Medyo nakakangalay ang magbasa ng maraming salita ng Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon dahil atin po itong napapagtagumpayan at salamat sa Diyos sa kanyang salita sa gabing ito. At sa atin pong pang 139 days ay nandito na po tayo sa chapter 29 ng Jeremias at bukas ay nasa chapter 30 po tayo at nasa page 755 na po tayo. Pero tignan po natin yung pinaka-highlights dito. Pansin niyo po ba, narinig niyo po ba, sa buong daigdig sa ibabaw ng lupa ay talagang gagawin ng Panginoon yung parusa sa mga pinuno na mga suwail sa ating Panginoon. Mga digmaan, mga salot, at hindi po tayo doon ligtas sa sinabi ng Panginoon. At ngayon nga po ay talagang nakikita po natin na ang salita ng Diyos na ating binabasa ilang araw na ay parang yun ang mga nangyayari sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, focus lang po tayo sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Focus lang din po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam po natin na ang ating Panginoon ay galit na dahil po sa ating binabasa at alam din po natin, nabasa din natin na kapag ang tao ay magbalik loob sa Diyos at humingi ng tawad sa Diyos, ang Panginoon naman natin ay magpapatawad at muli po tayong tatanggapin. So, yun lang po ang ating gawin sa panahon ito mga kaibigan. Huwag pong huminto ang ating pananampalataya sa Diyos. At para masuportahan po yung ating pananampalataya, patuloy po tayong magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos, isa pamuhay hanggang sa madatnan po tayo ng Panginoon doon sa panahon ng kanyang muling pagbabalik. At umaasa po talaga ako at nananalangin na hindi po mawala ng kabuluhan ang aking ginagawa dito sa YouTube channel ko, Sarili Mix Stories. Nawa po ang makakita ng aking channel at makarinig ng aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Nawa po ay maging seryoso upang sa ganon ay maranasan po natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, na ang pananampalataya na itinuro ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita ay magamit po natin ito sa lahat ng oras, sa bawat sitwasyon at sa bawat pagkakataon na narito pa tayo sa lupa. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa ating Panginoon sa gabing ito sa kanyang salita. Salamat dahil nakakatagal pa po ako sa pagbabasa ng kanyang salita. Salamat sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa buhay ko, ganon din sa buhay ninyo. At salamat sa Diyos sa kanyang himala na kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay, may sakit man tayo o wala, mahirap man o hindi, may mga parating man na mga kaguluhan, manatili pa rin po tayo sa Panginoon, manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, magpakabuti na po tayo, lumayo na po tayo sa masama na kagustuhan ng ating physical na katawan. Talagang ibigay na po natin ang buong buo sa Panginoon ang ating buhay at siya na po ang maghari sa buhay natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo na narito, sa lahat ng aking mga kababayan, wala po akong ibang dalangin kundi pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon, hindi lamang po sa mga pagpapalang material kundi higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo. Dito po muli magtatapos ang ating pagbabasa ngayong gabi at sa araw po ng bukas ay panibagong chapter naman po ang ating babasahin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.